itong komento ni Sal Panelo na kung saan sinabi niya, ang katotohanan dyan, umatras sila, takot sila. Nako, sino bang hindi matatakot sa mga legal counsel ni VP Sara, sa mga legal counsel ni VP Sara? Mga grabe, napaka-prominente, matatalino, at hindi mo talaga ma-easy piwi-piwi ang mga legal counsel ni VP Sara. So ito kabibigha, panoorin natin ang isang pasabog ni Sal Panelo, Attorney Sal Panelo, ang kanyang interpretasyon kung bakit, ba't sobrang tagal na impeachment? Bakit paabutin pa after ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano ba ang binabalak nila? Gusto ba nila na lahat ng cards ni VP Sara ay makita nila? Ilantad ni VP Sara lahat ng kanyang mga gamay, kung ano ang kanyang pwedeng gawin sa impeachment trial? Or hayaan nila na darating ang 20th Congress at pwedeng mag-release ng TRO ang Korte Suprema. So eto kabibigyan, manood tayo kay Sal Panelo para bigyan tayo ng linaw ni Sal Panelo kung ano ba ang nangyayari ngayon. Parang, ay nako, sinasabi ng mga ibang kongresista na kailangan madaliin, pero sabi ng Kongreso, hindi, huwag nyo kami i-push, madaliin. Kayo nga, ang tagal-tagal dyan, yung impeachment. Tapos ngayon, pinaka-transmit na kayo, ang start agad. So ito kabibigyan. Talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment. Again. Dinelay ng mga naghain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi nga nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Kahit ano pang basa mo dyan. Pero ang katotohanan talagang umatras sila. Takot sila. Umatras sila. Takot sila. Galing kay Atty. Sal Panelo yan, ha? Hindi galing sa atin yan. Baka sabihin yung gawa-gawa ko ang issue na ito. Huwag kayong ganyan, ha? Tingnan nyo, nanginig sila. Natakot sila. Kaya umatras sila. Nako, pabor ito ni VP Sara. Let's continue watching. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another billion na rally, madadagdagan na. I agree. Agree ako sa sinabi ni Sal Panelo, yung 1 point something million ng INC, keep on adding pa yan eh. Lalo na magsimula ang impeachment trial. Let's proceed. Unang nakuha ng boto ang ika-4 ng impeachment complaint kumpara sa naunang 3 na 2 buwan na hindi agad inaksyonan, Attorney Salat. Sinabi naman ni Batangas Representative Luistro na ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay rock solid, nothing unconstitutional, flawed, or violative of due process. What's your take on kanilang mga pahayag, Attorney Sal? Unang-una, sinasabing, sabi niya, pero ang maumpisahan niya yung file, sinisira na. Matagal na natin sinabi dito sa programa doon, di ba? Kasi in my previous statement, many times over, I said that the goal is to destroy, siraan si Inday Sara. Correct. Siraan at tanggalin sa presidential derby sa 2028. Kaya sinabi ko, since yan ang goal, pinailan ng impeachment. Tama. And by the mere filing of impeachment, sinira mo na yung tao. Sinisira mo na kasi inilalarawan mo siyang unfit eh. Yun lang, correct. Talagang masisira na. Correct. O kaya yung sinasabi ng abogado, matagal na ho natin sinasabi yan dito. Palagay ko nakikinig to sa atin. Tama. Makinig kayo rito sa amin ni Hana. Dahil si Hana, marami rin itong sinasabing nauna siya. Talaga naman, challenge niya si Presidente Marcos Jr. Nauna pa sa akin to eh. Nagtatanong naman ako kahapon if we have a leader in this country. Anyway, balikan natin. Wala naman po. Wala pa. It's the same thing doon sa na wala siyang sagot kung kailangan ng Hindi, palagay ko sinasagot niya tayo sa kanyang mga campaign rallies eh. Oh, really? That's the way he answers questions. I think so. Ganun ang estilo ni Bongbong Marcos. Napaka-impokrito, sabi ng ilang tao.
matapobre yung estilo ng pagsagot ni Bongbong Marcos. Sabi niya, Pangulo ako, so this is my answer. Bahala kayo kung ano, how you able to interpret my answers. E di mga suka kayo, di ba? Kadiliman kayo, di ba? Challenges. Pakinggan mo sinasagot tayo. Yun nga, sinabi naman ni Representative Luistro na rock solid daw ang kanilang laban dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi din niya, walang unconstitutional, sa flawed or violative of the Constitution or violative of due process, Attorney Sal. I agree na rock solid yung final nila. From the time they filed it, natunaw na ho. Pero nag-umpisa sila sa rock solid. Ngayon, nakakatawa sa Attorney Sal Panelo, talagang kung makikinig si Luistro dito, no, talagang sinasampal siya ng Attorney Sal Panelo. Talagang sabihin, puwisito pinapahiya ko talagang confident ako ma-impeach si VP Sara, pero pinapaya ako na Attorney Sal Panelo. Rock solid, pero natunaw. Rock. It's liquid. Yun. Nalik. Well, isa rin sa punto, Attorney Sal, ang company VP, ang 1-year ban dahil may nauna ng inihaing impeachment dito, pero ang naipadala sa Senado ay yung 4th impeachment complaint. Correct. So, yung process is questionable. Do you see that, Attorney Sal? Diniscuss na rin natin yung kahapon, di ba? Kasi under the Constitution, merong prosedimento na pag naghain ka ng impeachment, i-refer ka agad sa Committee on Justice within 10 days. And then within 3 days from the referral to the committee naman, kailangan magbigay na sila ng recommendation sa plenary. And pag natanggap naman ng plenary, meron na rin silang they will within so many session days meron na sila. Ang problema nga hindi ni-refer Yan ang magandang question. Kasi nakalagay sa saligang batas. Yun kasi ang tanong din ni Cheese Escudero. Malapit lang yung office ng ni Velasco at ni Speaker Martin Romualdez. Bakit umabot ng 2 buwan itong first, second, third impeachment case? Diba? Tapos bakit hindi na-referred sa Committee on Justice? Anong nangyari? Tapos itong fourth impeachment case na pirmahan agad-agad at isinend agad-agad sa Senado. Don't tell me, action talaga agad ang mga senador. Yun ba? Parang nakikita nyo ang ang istorya ng kanyang ginagawa. Kaya si Cheese Escudero nanindigan nga, hindi kami makisesyon. Diba? Plus, shall. Kumbaga, dapat na i-refer mo kagad sa Committee on Justice. Yun nung 3 na inihain, naupo. Tama. Naupo ron. Ang na-file nila o na-transmit ay yung pang-4 na kombinasyon ng 3. Kasi ang nabasa ko noon kung bakit hindi nila ma-file. Bakit? Kasi yung mga kongresista nung pinag-aaralan nila, yung 3, parang mahina. Kaya ginawa nila yung 4th complaint. Kumbaga, inayos nila. Kaya nung makita naman ng mga kongresista, okay na to. O, pirmahan na sila. Tapos kasama siyempre yung konsiderasyon. Kaya, yun ang problema. Okay. Okay, tini-question ngayon, 2 nagki-question. Yung grupo ng mga abogado sa Mindanao at yung grupo naman ni Inday Sara. Na hindi sumunod. Kaya yun ang magiging legal issue doon. Correct. Pero, ako, gaya ng uulitin ko na naman, talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi nga nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Nayanig. Kahit ano pang basa mo dyan. Yung mga legal argumentation na lang yan. Ano na lang yan? Kung baga, yan ang tinatawag na academic polemics. Calisthenics. Ano lang yan. Pero ang katotohanan, talagang umatras sila. Takot sila. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ho kayo, pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally,
Madadagdagan na madadagdagan. I agree. Bigyan nila ng rason yung taong bakit para magalit. Oh, correct. True. Hindi lang nakagalit na nga eh. Lalo niyang iniinis eh. Exactly. So sabi naman kasi Attorney Sal, kung dapat bang aksyonan agad ng Senado yung articles of impeachment na naipadala sa kanila kahit walang sesyon, ipinuto daw ng ilan, ito yung Section 3 ng Article 11 ng Saligang Batas kung saan sinasabi dito sa 1987 Constitution Article 11.4 in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito yung side ng forthwith, Attorney Sal, na marami po sa interpretation, Attorney Sal, kung paano ba daw i-implement ang forthwith. Nasa Korte Suprema yan. Kasi ang Korte Suprema, sila binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na mag-interpret. Sila magsasabi kung anong ibig sabihin ng forthwith. Ibig sabihin ng forthwith, agad-agad. It means, yung mga sinasabi mga kongresista na, bilisan nyo na kasi may forthwith. Ay, nasampal kayo ng Korte Suprema. So, yung mga abubot dyan, tumahimik kayo. Pati sino ba yun? Si Pimentel, mahimik ka. Hintayin mo ang Korte Suprema na magsalita, simulan nyo na, hindi pa. Or, ibasura na yan, may TRO ako. So maghintay tayo, wag atat na paghalataan talaga na gusto yung matanggal si BP Sara. Na paghalataan talaga na kayo ang mga traidor. Agad. Alam mo, may yung sinasabi nila, ang interpretasyon daw ay agad. Yun ang narinig ko eh. Sabi ng isang justice, ang sabi, ang translation sa official wikang Pilipino ng Saligang Batas. Anong tawag doon? Ituloy na yung trial ay agad.